Kunin nyo na ang inyong mga Biblia at tayo ay mag-aaral na. Handa nyo na rin ang inyong mga notebook at ballpen. Ating buksan sa aklat ng awit. Popular na popular po itong verse na ito, no? At marami na tayong mensaheng napakinggan. Buhay ang salita ng Diyos, hindi po tumitigil ang mensahe, marami pa tayong matututunan. Amen ba? Pwede bang palakpakan natin si Lord? Sige, tumayo na tayong lahat. At ating babasahin ng Psalm 23 verse 1. Sa English Standard Version, ating sabay-sabay basahin. Matapos mabasa, please remain standing. Magpe-pray tayo. At bago natin basahin, sabihin mo sa iyong katabi, pagpapalain ka ng Panginoon. Ayan. Promise, may bless tayo sa ating pag-aaral. Okay, basahin na po natin. Psalm 23 verse 1, handa po, basa. The Lord is my shepherd, I shall not want. Lord God, ang salita mo ay muli naming pagbubulay-bulayan, babasahin, papangaral at bayaan mo na sa porsyong ito ay matutok lang kami sa iyong salita. Lukuban kami ng banal mong dugo upang walang gulo sa aming puso't isip, walang puwang ang masasamang espiritu. Sa halip tatanggapin naming malayang-malaya at makapangyarihan ng banal mong salita. At yung benefits po nito na yung pinangako ay matanggap ng bawat isa, bata, matanda, member, attender. At nang sa gayon lumago ang aming pananampalataya, lumusog ang aming spiritual na buhay, at higit ka pa naming makilala. Ituwid mo kami na makapangyarihan salita. Lord, ako yung mag-speak, pero ikaw yung aming marinig. Ikaw ang aming maging main speaker. At sa aming pakikinig ay magpapailalim kami sa power at authority ng iyong word. In Jesus' name, amen. Thank you. Please be seated. Habang may krisis, tuloy pa ang series. Kanya tayo ay magpapatuloy sa ating punong tema, Life in Times of Crisis. Ang ating subtopic ay may pamagat na Live, Want, Free. Sige, sabihin mo yan sa iyong katabi. Live, Want, Free. Oh, sabay-bay nyo. Ang ganda po nito. Maaring sa ngayon, masasabi nating hindi angkop yung mensahe na ito, Pastor. Ay, pero yung malaman natin at matutunan natin ang sinasabi at tinuturo ng Bible tungkol dito sa want-free na buhay ay napakahalaga. When time comes na kailangan natin ito, at least alam na natin na ready na tayo at magagamit natin lubos ang natutunan natin. Alam ninyo, dahil patuloy nga ang krisis, apektado ang ekonomiya, dulot ng war, mga uncertainties, makinig. Sa ganitong panahon pala, sang-ayon sa pag-aaral ng mga expert, wants multiply. What? Opo, wants multiply. Tumataas wika yung craving sa kahit hindi mo naman kailangan, pero ginugusto mo. Want ang tawag doon. Alam niyo yung need. Ayan, kailangan natin yan, yung need. Pero yung want, gusto mo lang, pero hindi mo naman talaga kailangan. Oh, saan kayo? Sa need o sa want? Anong gitna? Siyempre dun sa need. Sabi mo sa katabi, ingat. Sa panahong may krisis, wika, lalo na kung may digmaan, maraming dahilan kung bakit nagiging focus ng ilan ay nasa want. Ang taas nga yung level tumataas ang level ng want. No?
Ito'y hindi lamang simpleng pagiging makasarili, may psychological at practical na pagpapaliwanag. Quote, sabi ng mga expert, una, ay meron tinatawag na wrong survival instinct. Anong ibig sabihin yan? Ganito po, palagi sa news pagka may natural disaster, tulad ng bagyo, palagi may shortage sa supply. Tama? Nandiyan pa kayo? Anong dahilan? May nag-hoard. May mga selfish grabbing na nagaganap. Sa madaling salita, yung want na umiiral, walang pake. Magpanik man ang community, magutom man sila, basta ako, mag-survive lang. See that? Pag krisis, ang daming ganyan. Iiral yung want, walang pakialam. Basta ako, mag-survive lang. Wrong survival instinct. No? Ang tawag dyan ay desires cruel reign. Meron bang ganyang umiiral sa atin? Yung basta gusto mo lang kung ano yung gusto mo masunod. Wala kang pake. Kung ano mangyari sa nasa paligid mo. Ay, mag-iingat po tayo pag ganyan. Dapat itong mensahe na to, malapat sa atin, live, want, free. Sabi mo sa iyong katabi, live, want, free. Kasi hindi maganda yung ganong uri ng buhay. Ikalawa, ay meron pong tinatawag sa mga nag-aral na hedonic adaptation. Pag-adapt sa sarap. Ganito po, galing po yan sa paniwalang hedonism. No? Ang hedonism ay isang paniwala o lifestyle na ang focus ay pleasure, happiness, avoidance of pain bilang primary at highest goal of life. Yun bang sa gitna wika ng kaguluhan, yun daw brain ng tao ay nagiging hyper-focus sa immediate gratification. Mabilis na kasiyahan. Ito'y tinatawag din na hedonic treadmill. Kahit ba sa trahedya ang umiiral na want, ito na naman, ay ang makaranas ng mabilis na kasiyahan. Sample, yung mga naalipin ng pagsusugal. Ako, naging biktima niya nung araw. No? Yung want na umiiral sa kanila ay kahit may kagipitan ng nangyayari, meron silang desire na magkaroon na mabilis na kasiyahan. Kanya nga taya ng taya. No? Yun po yung tinatawag na hedonic treadmill. Gusto na mabilis na kasiyahan. So kahit may pagdudusa, paghihirap, kawalan, sige pa rin hahanapin yung mabilis na kasiyahan. Yun. No? Sabi mo sa iyong katabi, ingat. Ikatlo, meron pong tinatawag na moral decay, pagbagsak ng moral. Pag may crisis o war, nasususpend wika yung normal rules. Nagiging lawless ang tao, nagiging lawless ang mundo. Kanya yung want ay nagiging power trip, nagiging weapon yung want. Worse, ito yung ginagamit pang abuso. Nasunugan na, ninakawan pa. See that? Wala nang moral eh. Nasunugan na nga yung tao, ninakawan mo pa. Sino po dito ang umabot sa World War II? Panahon ng gera na tayo sinakop ng mga Hapon. Ay ano nangyari sa mga kababaihan ng araw na yun? Krisis na, pinagsamantalahan pa ang mga kababaihan. Kanya nga may tinatawag na comfort woman. May gulo, tapos may desire na mabilis na kasiyahan. See that? Iyon po yung isang problema. Ang tawag dyan minsan ay iron grip of want. So napakadelikado ng want, mga kapatid. Pag hindi natin nakikita na merong masama palang epekto sa atin, ay kailangan natin ang mensahe na ito. Live, want, free. Sabi mo ulit sa iyong katabi, live, want, free. What about sa world ng Christianity?
sa buhay Kristiyano, ay hindi po pala tayo exempted dito. Dapat din pala, binabantayan natin kahit tayo mananampalataya, yung want na nangyayari sa atin. Remember, pag may crisis, tumataas ang level ng want. Dapat binabantayan, chinecheck natin. Ano ba yung umiiral sa akin? Want o need? Tanungin mo yung iyong katabi, want ba yan o need? Okay? Ano ba ang dapat nating bantayan sa umiiral na want sa ating buhay? Ay marami po ito. Etong isa. Kwento ko po sa inyo ang istorya ni Pastor Tom. Pag istorya ng mga pastor, talagang lalaki ng mga tenga. Huwag kayong mag-alala, hindi po ito chismis. Ito po ay sanctified marites. Si Pastor Tom, makinig, siya po ay isang growing flock sa abroad. Talagang mabilis ang paglago ng kanyang church because of his passion sa ministry. Ang timbang niya, listen, 50 pounds. Sino dito ang 50 pounds? Meron bang payat yan, no? Parang binata. Okay. 22 kilogram. Okay. Yan, wika, sabi niya, through prayer and discipline, because my body is the temple of God. Di ba? Ang ganda, no? Pinagpalawi ka siya ng Lord with vibrant health, energetic sermon, at family thriving. Andiyan pa kayo? Tuloy natin. Alam niyo paano siya nilamon ng mapang-aliping pagnanasa, want na hindi maganda? Sa hapag-kainan. Ito po. It started innocently. Sa isang church potluck, may nagdala ng lasagna. Tanghalian na. Sabi niya, one single slice. Hindi naman siguro ako maapektuhan yan. Divine comfort. Talagang may kabanalan pa yung kanya mga pagkain. Ano? So, umaapaw daw yung joy. Pero, dahil hindi niya nabantayan yung kanyang want na umiiral, ay biglang nag-spike at kagila-gilalasang pagtaas ng kanyang want. Sa tuwing fellowship, naglalagay siya sa kanyang programa lagi ng tinatawag niyang fellowship meal. Di ba? Ay siyempre, kainan galore. Worse, dahil inalipin na siya ng want, gabi-gabi, meron na siyang tinatawag na ministry dinner. Sabi mo sa inyo katabi, ministry dinner. In short, mabilis na tumaas ng husto ang kanyang timbang. Anong naging resulta? Umiiksi na ang sermon niya kasi hinihingal na siya. Naging obese. Sinturon at pantalon umiiyak sa sikip. Problema, sige pa rin siya sa walang control na want. Pag may nakikita siyang bacon sa table, ang sinasabi niya, God wants me joyful, pass the bacon. Nagbubulungan tuloy yung mga church member dahil napupunan nila si pastor, wala ng control sa pagkain. Hindi yung nagtagal si pastor nagkaroon ng health issue. Pastor Tom's temple crumble under appetite's tyranny. Isang araw, nakaramdam na siya ng heart palpitation. Tanungin mo yung katabi, kamusta ka na? Sabay bukas niya ng Biblia at nabasa niya ang 1 Corinthians chapter 6.
talks about the body is the temple of the Holy Spirit. Nangusap daw si Lord sa kanya. Alam niyo, sabi ng Lord daw sa kanya, Tom, your stomachs become your God. Na-convict siya, 40 days nag-fasting. Juice lang, iniinom. Sabi niya, nag-confess siya, I preach self-control but chased food highs. Nag-form ng accountability group para may nag-check sa kanya. Hindi niya kayang kanyang sarili, so maganda yung may nagtatanong, kamusta na? Umaawat ba tayo? So, eventually, nalusaw ang mga taba, bumaba ang timbang. Pwede ba palapakan natin si Lord? Sermon reignite with fasting fire at talagang nagbunyi ang kongregasyon. Sabi nila, Pastor's temple shines again. Sabi ngayon nitong pastor na ito sa kanyang huling testimony, hedonic hunger nearly devoured me. Jesus is the bread of life. Tanungin mo yung katabi, ikaw ba si Pastor Tom? Meron bang ganyan sa atin na hindi mo na mapigilan kahit bawal? Live, want, free. Sabihin mo sa iyong katabi, live, want, free. No wonder. Si Paul nagpaalala sa atin sa Philippians 3:19. Basahin natin sabay-sabay. Ready? Go. Their destiny is destruction. Their God is their stomach. And their glory is in their shame. Their mind is set on earthly things. Yun yung want. Napakadelikado pagka ang want ang pinagbibigyan natin. Kaya, live, want, free. Live, want, free. Meron bang ganyan na nangyayari sa atin? Ay, napakadelikadong want yan. True satisfaction ay ang Panginoong Jesucristo, hindi yung calories. Today, mga minamahal, God calls us to live one free in times of crisis. Anong ibig sabihin ng one free? Freedom from tyranny of desire. Kalayaan sa malupit na paghahari ng pagnanasa. Kapag sinabing living one free, it's the soul free from cravings that enslaves us. Pagkalaya ng buong pagkatao natin sa umaalipin na nagtitiwala sa magagawa ng Diyos kahit limited ang resources. Pwede bang palakpakan natin si Lord? So mahalaga mga minamahal, maunawanan, dalawang bagay lang. Mabilis lang to, pero promise, mabe-bless tayo. Dalawang bagay lang kasi meron pa tayong Lord's table. Dalawang bagay dapat nating matutunan para hindi tayo maalipin ng want. Makalaya tayo sa want. Sabihin mo ulit sa iyong katabi, live, want, free. So ano yung unang dapat natin matutunan sa Psalm 23? Sabay-sabay natin basahin. Ready, go! God's provision is always for our ultimate good. Psalm 23:1, the Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. Hindi ka dadalhin ng shepherd sa damuhang malalason ka. Hindi ka dadalhin ng shepherd sa damuhang sasakit ang tiyan mo. Hindi ka dadalhin ng shepherd sa damuhang panis. Sabihin mo sa iyo katabi, panis. Ang pagdadalhan sa iyo ng shepherd na walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo
ay yung damuhang magiging malusog ka at bubuti ka sa ikabubuti mo. Yan yung Psalm 23:1. The Lord is my shepherd. I have all that I need. Napunan niyo? Kinikilala ni David yung role ng Lord bilang shepherd na kanyang pinupunan yung ating need, hindi yung want. See that? Yung need ang pinapagpapahalagahan, hindi yung want. Sabi ko nga kanina, marami ang need, yun kailangan, yung want, yung gusto mo lang, pero hindi mo kailangan. Yan. Kapag, everybody listen carefully, kapag ang kine-claim mong pagpapala ng Lord, pero dinadala ka naman sa kapahamakan, baka ang totoo, pinilit mo lang na want yan. Tapos, kine-claim mo na blessing ni Lord. Kasi, ang pagpapala ng Diyos sa ikabubuti mo. Sabi mo sa iyong katabi, ang pagpapala ng Diyos sa ikabubuti mo. Meron bang magulang na magbibigay ng something, gift, na ikapapahamak ng kanya anak? Wala. Tama ba? Hello? Ang dami pong story na aking nasaksihan. Mga Christians na nagkiklaim, galing daw kay Lord, pero totoo, want pala yun na pinilit lang. Ako lalo sa love life, ang dami niyan. Mga kabataan. Proud na ipinagmamalaki, sinagot ako ni Lord, pass. Sinagot na siya na talaga yung pinanalangin ko, binigay ni Lord. Yung pala, want niya lang yun. Pinilit niya lang. What happened? Kinasal. Balik kay pastor. Pastor, binubugbog ako. Gusto ko nang hiwalayan. Napakadelikado ang hindi ka lalaya sa want. Sabi mo ulit sa iyong katabi, live want free. Basta kay Lord, galing sa Kanya, sa ikabubuti natin. Amen ba yun? Totoo yan. Totoo po, sinabi ni Job, tatanggap ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos? Tatanggap lang ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos? At hindi na ba tayo tatanggap ng masama? Yes, sinabi ni Job yan. Pero ang context po niyan, mga minamal, ay hindi sa blessing, kundi sa pinapahintulot ng Diyos. That's why lahat pa rin ng blessing sa ikabubuti ng nagsisiibig sa Panginoon. Pwede mapalakpakan natin si Lord? In fact, sinabi yan ni James. Ano sabi ni James 1:17? Every good and perfect gift is from above. See that? Yung mabuti, yung ayos mo, galing sa Ama. Coming down from the Father of heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Ibig mo ba mabuhay ng want-free? Ay, between want and need, mas piliin mo na si need. Amen? Yung want, laman niya may gusto lang nun. Hindi mo talaga need. Pagka need, ang palagi mong pipiliin, kasama mo si Lord dyan. Ganda ng quote. Sabi, He is no fool who gives up what he wants to get what he needs. Di ba? Hindi ka mangmang na tinanggihan mo yung want para lang makuha mo yung need. Di ba? Sabi mo ulit sa iyong katabi, live want free. Yun. So yan ang una. Ako na tayo sa pangalawa. Bilis lang. Number 2, ano pa yung mahalagang matutunan natin
para makalaya tayo sa want. Alam niyo ba na ang namamagnet ng want ay mga kamunduhan? Isa-isa inyo yung napasa inyo because of want, kamunduhan. Sakit man marinig, pero totoo yun. Ang minamagnet ng want, kamunduhan. In short, if ibig mo mabuhay ng want-free, learn to pursue yung worldly provision is futile. Walang saysay na habulin mo yan. Walang maitutulong sa'yo, manapa, ikasasama mo pa. Sabi mo ulit sa katabi, live want-free. Kasi pag hinabol mo yun, hindi ka rin magiging masaya. Totoo yan. Ang daming naghabol niyan ng want, hindi rin siya naging masaya. Pagkapilit-pilit, iniyak-iyak pa, nagdadadabog pa, makuha lang yung want, isang linggo lang, nakatago na. Hindi na pinapansin. Kasi hindi naman need. Tama po ba? So, ingat. Pursuing worldly provisions is futile. Alam niyo si Haring Solomon, siya yung wisest and wealthiest man na nabuhay sa mundong ito. Nasubok na niya, naranasan na niya lahat mga worldly pleasures sa ilalim ng araw. Gaganda ng kanyang palasyo, mga tanim, na-amaze siya sa maraming gold, silver, at mga mahalagang bato. Surrounded siya ng mga singers, servants, concubines, of course. Pero alam niyo yung sabi niya, Ecclesiastes 2:10 and 11. I denied myself nothing my eyes desired. I refused my heart no pleasure. My heart took delight in all my labor, and this was the reward of all my toil. Nakuha niya lahat ng gusto niya. Kung anong gusto ko, want nga eh. Pero itong dulo, ano sabi niya? Yet when I surveyed that all my hands had done, and what I had toiled to achieve, nakuha niya lahat eh. Basahin natin, may go it. Ready, go. Everything was meaningless. At chasing after the wind, nothing was gained under the sun. Ganyan ba yung hinahanap natin, yung gusto nating maabot, ma-achieve, marating? Na tila ang ganda dahil nasa tuktok. Ang tanong, want ba yan? O need? Lahat meaningless wika, sabi ni Solomon, because worldly desires, mga kapatid, is like a marriage in the desert. Magpa-promise ng refreshment, pero ang mararamdaman mo'y uhaw lang. Disyerto nga eh. Ang mga kamunduhan, nagbibigay lamang ng stress, walang peace. May relationship kuno, pero magka-crumble sa dulo. No wonder si Jesus nagpaalala sa kanyang mga disciples at ganito rin ang paalala sa atin, do not store up for yourselves treasures on earth where moths and vermin destroy and where thieves break in and steal. But store up for yourselves, treasures in heaven, where moth and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. Verse 21, for where your treasure is, there your want. Yun eh. There your heart, yung want will be also.
the pursuit ng worldly desires, i-disappoint ka lang. Lalamunin ka lang yan. Pati ang iyong magandang direksyon, kasiyahan, paglilingkod sa Lord, kapayapaan, mawawala lang lahat. 1 John 2:15 hanggang 7. Do not love the world or anything in the world. If any loves the world, love for the Father is not in them. For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life comes not from the Father, but from the world. Verse 17, basahin natin sabay-sabay. Ready, go. The world and its desires pass away, but whoever does the will of God lives forever. Pwede bang palakpakan natin si Lord? Magtatapos na ako. Sabi ko nga, simple, pero grabe. Grabeng paalaala sa ating lahat. Na ang pagiging Kristiyano natin, hindi ibig sabihin, exempted na tayo sa want. May lumalabas pa rin sa atin. Pero ang gusto ng ating Panginoon, makalaya tayo sa pang-aalipin ng want sa ating buhay. Amen ba? Ulitin ko yung quotation kanina. He is no fool who gives up what he wants to get what he needs sa kanyang buhay. Tayo na tayong lahat. Let's pray. Panginoon, ang serye ng aming pag-aaral sa buhay, sa panahon na may krisis, ang dami kang mga itinuturo sa amin na dapat maituwid namin sa aming mga lakad, sa mga pinapayagan namin sa aming puso't isip. Ay ngayon, may isa na namang tinuturo na ibig mong mabuhay kaming want-free. Kasi napakadelikado na yung want ang pagbibigyan namin sa aming buhay. Mas masarap yung gusto mo para sa amin kaysa yung gusto namin sa aming buhay. Kanya palagi si Jesus sa kanyang prayer at pagtuturo ng prayer ay sinasabing, Thy will be done. Check mo, Lord, ang aming mga pananalangin. Baka marami pala dito, puro want lang, ay palayain mo kami dito. Kasi baka hindi rin lang kami magiging masaya. Gusto na namin na maging panalangin sa tuwi-tuwi na yung, Lord, ano yung gusto mo para sa amin? Yun ang masusunod. Marahil kanya itong mensahe ng Panginoon kasi gusto lang ni Lord na i-upgrade tayo, itama tayo at maging aware na tayo na baka ang mas umiiral sa atin ay puro want. Masarap kaya na hilingin sa Panginoon, Lord, tulungan mo kong mabuhay want-free. Ang sa gayon, ang lakad, nagbibigay lugod sa iyong pangalan. O marahil meron kang gustong ilapit. Hindi ko alam kung ano yan. Karamdaman, pangangailangan, solusyon sa problema. Ano man po ang gusto nyo ilapit sa Lord, tumugon tayo matapos natin mapakinggan ang kanyang word. Halika kayo, sama-sama tayong manalangin dito sa harap. Bigay natin sa Panginoon, pagkatiwala natin sa Kanya. Umuwi tayo masaya at masabi natin tunay na katagpo ko ang Panginoon. Awitin natin, Search Me, O God. Sa pag-awit ito, kayong gustong lumapit, makiran lang kayo sa inyong kinatatayon. Halika kayo, paglapit nyo, pray. Kausapin nyo lang si Lord. Nag-aabang ang ating Panginoon. Okay? Search me, O God. Ready? And then come lang. Search me. Oh, sige po. Paglapit, pray. Kausapin nyo lang si Lord. Amen. And know my heart today. Try me, oh Savior.
from every sin. Cleanse me from every sin and set me. Hindi na tayo kakanta, pero pakinggan lang natin yung tugtog. Sige lang po, kausapin nyo lang ang Lord. Kung gusto nyo lumapit, halika kayo, lapit pa. Samahan nyo kami. Katagpuin natin ang Panginoon. Panginoon, help us live want-free. Pag may nakikita ka na sa aming buhay na ang level ng want tumataas, rebuke mo kami. Paalala mong mensahe na ito. Gamitin mo ang iyong salita. Ikaw, Banal na Espiritu, mag-convict ng aming mga puso katulad ng ginawa mo kay Pastor Tom. Nang maririnig namin na yung tinig mo na ang dapat mawala kami sa want na buhay. Free mo kami, Lord, at ang gusto namin ay yung gusto mo para sa amin, yun ang aming lalakaran. Katulad ng aming panalangin sa simula, kami makikinig at magpapailalim sa power at authority ng iyong word. Narito kami, Lord. Papailalim kami sa iyo. Sinusurrender namin lahat sa iyo, God. May mga iba mang pangangailangan na idinulog sa iyo, hawakan mo na at buhos ang iyong blessing. Pagpalain ang iyong mga anak. Sa iyo ang papuri. Handa mo kami sa Lord's table. In Jesus' name, amen.